伝えに来たよ。傷跡たどって世界に押しぶされてしまう前に、覚えてるかな、涙の空を。あの痛みが君のことを守ってくれた。その痛みがいつも君を守ってるんだ。Hello and welcome guys! Ngayon nga, mas kilalanin pa natin ang Great Toad Sage na si Gamamaru. Balikan natin yung nakaraan niya at ano ang mga kaya niyang gawin. So mas kilala nga si Gamamaru bilang Great Toad Sage o Ugama Sennin sa Japanese. Eto nga ang pinakamatandang palaka na nag-e-exist sa Mount Myoboku during Naruto Shippuden. Actually guys, hindi siya yung pinaka naunang palaka. Marami pang naunang palaka sa kanya guys, yung mga ninuno niya. Well anyways, kilala nga si Gamamaru sa kanyang mga accurate na propesiya. Naging saksi etong si Gamamaru sa pagdating ni Kaguya sa mundo. So ibig sabihin, matagal nang nag-e-exist si Gamamaru at ang Mount Myoboku. Nasaksihan din ni Gamamaru kung paano nilagay ni Kaguya sa Infinite Tsukuyomi ang mga taong to na gusto siya patayin. Kasama na nga ang kanyang asawa na si Tenji. So lumipas nga ang ilang taon, nagkaroon nga ng anak si Kaguya. Eto nga si Hagoromo at Hamura. Isang araw nga gumawa ng paraan si Gamamaru para makausap ang dalawang to. Hinarangan niya nga ng napakalaking bato yung daluyan ng ilog na nagresulta nga ng kakulangan ng tubig sa mga pananim, at napilitan nga ang dalawang to na umakyat sa itaas para i-check. At dito nga una nilang nakita etong si Gamamaru. So maliit na palaka etong si Gamamaru guys, pero may edad na din to. Anyway, dito nga hindi makapaniwala si Hagoromo at Hamura na isang maliit na palaka ang naglagay ng malaking bato sa may daluyan. Dito pinakita sa kanila ni Gamamaru kung gaano siya kalakas. Gamit nga ng water gun jutsu, nagawa niyang tabuyin ang malaking oso na to. Dito nga din, ni-reveal sa kanila ni Gamamaru ang masamang naidudulot ng Divine Tree. Ina-absorb daw nito ang natural energy ng kalupaan. And as long as nag-e-exist nga daw ang punong ito, manghihina ang lupain. And the worst case scenario, matutuyo ang mundo. And isang araw nga guys, nasaksihan nilang dalawa ang katotohanan sa likod ng Divine Tree. At hindi na nga sila nagdalawang isip na magpaturo ng senjutsu kay Gamamaru. Dinala sila ni Gamamaru sa Mount Myoboku. At dito nga din pinakita sa kanila ni Gamamaru kung ano ang nagagawa ng Sage Power. Binuhat niya ang malaking statwa na to ng isang kamay lang guys. Yes mga men, marunong nga si Gamamaru ng Sage Mode. Pinakita din sa kanila ni Gamamaru ang nangyari sa nakaraan gamit ng bolang kristal. Ito nga ang tinatawag na telescope technique. Gamit nga nito, nakikita niya ang location ng isang tao basta alam niya lang ang chakra signature nito. Even yung past events pwede niya ipakita. Basta nasaksihan niya lang ang mga pangyayaring yon. So parang ang Senrigan ability nga lang din to ni Ada. Ang pinagkaiba lang yung kay Ada built-in nasa katawan niya. At mas bongga yung abilidad ni Ada. Maybe dito nga ginaya sa telescope jutsu ang abilidad ni Ada, pero upgraded lang. Anyway, so nagsimula na nga ang Sage Mode training. Si Hagoromo lang ang nag-training, si Hamura bumalik sa bayan nila. So na-impress nga dito si Gamamaru dahil napakabilis matuto na makontrol ni Hagoromo yung natural energy. And as time goes by nga, dumating na nga ang araw ng paghaharap. Bago pa man harapin ni Hagoromo, eto nga nanay niya na si Kaguya, binigay sa kanya ni Gamamaru ang secret treasure of toads. So eto yung anting-anting ni Gamamaru. Napaka-precious nito guys para sa kay Gamamaru dahil mula pa nga ito sa mga ninuno niya. Gamit nga ng tag na to, kaya nito i-replenish ang Senjutsu Chakra at pagalingin ang mga sugat ng isang tao. Kahit pa man nasa binit na ito ng kamatayan. Isang beses nga lang pwedeng gamitin to at bawal nga ito dalhin sa labas ng Mount Myoboku. Except na lang kung may special reason. Tulad netong Hagoromo at Hamura versus Kaguya. So life and death situation ito guys. Nakasalalay dito ang kaligtasan ng buong mundo.
Anyway, ilang taon na ngang lumipas nang masil nga nila etong si Kaguya, nagkaroon nga ng propesiya etong si Gamamaru about sa batang lalaki na color blue ang mata. At ang lalaking daw na ito ang magbubuklod ng lahat ng mga tail beast at babaguhin niya daw ang mundo. So akala nga nila dati si Minato ito, pero si Naruto pala yung nasa prophecy, ang anak ni Minato. Ilang beses din natin siya nakita sa Naruto Shippuden. Binigyan niya din ng propesiya itong si Jiraiya na maglalakbay nga ito at magsusulat ng libro at magkakaroon nga ito ng estudyante na may kapangyarihan na baguhin o sirain ang mundo. At nasa kamay din ni Jiraiya kung anong daan ang tatahakin ng estudyanteng ito. So never pa ngang nagkakamali ang mga propesiya netong si Gamamaru. Bilang pinakamatandang palaka sa Mount Myoboku, napakatalino at marami siyang alam. Remember guys, hindi pa dumating si Kaguya sa mundo, nag-e-exist na ang mga palaka sa Mount Myoboku. Ang pinaka-the best na perks netong si Gamamaru ay yung tagal ng buhay niya. Grabe guys, kaya niya mabuhay ng 1,000 taon. So bata pa nga lang din si Gamamaru, master niya na ang Senjutsu. Meron siyang deep understanding at knowledge sa pagkontrol ng natural energy. Gamit nga din ng natural energy, nagagawa niyang buhatin yung malalaki at mabibigat na bato. So nakakagamit nga din siya ng ninjutsu at tulad ng water gun jutsu. So maliban nga dyan sa water gun jutsu, sa tingin ko guys, meron pa siyang ibang jutsu tulad ng nagagawa nila Fukasaku at Shima. Pero dahil konti nga lang yung flashback about sa buhay niya, hindi pinakita sa atin yan. Pero para sa akin guys, marami talagang alam na jutsu to. Hindi lang basta-basta mga element jutsu, mga frog art jutsu ang halos nasa arsenal niya. Nakita nga din natin yung appearance niya during Pain Arc. Pinanonood nga nila ni Gamabunta sa bolang kristal ang pag-confront ni Naruto kay Nagato. At naniniwala nga siya na si Nagato at Naruto ang nasa propesiya niya, ang destroyer at ang world changer. About naman dito sa laki ni Gamamaru. So una nga guys, talagang maliit siya sa panahon nila Hagoromo. Sa Naruto Shippuden, malaki nga siya guys, magkasing laki sila ni Gamabunta. Pero dito sa 4th Shinobi War, medyo lumiit siya. So tignan nyo to guys, medyo iba nga yung laki itong si Gamamaru kumpara dito. Siguro may mali lang dito guys. By the way, sa 4th Shinobi War arc din ay nagbigay siya kay Naruto ng propesiya na merong makikilalang nilalang etong si Naruto na merong octopus tentacles. Ang tinutukoy niya nga dito ay si Killer Bee at lalabanan nga nila ang isang lalaki na merong makapangyarihang mga mata. So si Obito nga yung tinutukoy niya dito. Lahat nga ng propesiya netong si Gamamaru mga boy ay nagkakatotoo. Wala nga siyang sinasabing mga pangalan, so hindi nga detailed yung kanyang predictions. Pero totoo yung mga predictions niya. Wala siyang sinabi na si Naruto or Naruto yung pangalan ng estudyante na makakapagbabago ng mundo. Wala siyang sinasabing mga ganyan, so hindi nga detailed. Pero totoo, 100% na nangyayari ang mga propesiya niya. So sayang nga guys, dahil wala na tayong nakitang palaka sa Boruto series na singtalino at lakas ni Gamamaru or di kaya ni Fukasaku at Shima. Sa tingin ko guys, nag-e-exist pa naman sila. Mahaba ang buhay ng mga animal na to. Baka mauna pa nga mamatay sina Naruto at Sasuke sa kanila, di ba? Well, that's it nga lang guys para sa ating Gamamaru review. Hit like button kung nagustuhan niyo ng topic na to guys. So konti nga lang to. Mag-subscribe ka na para laging updated sa mga bago nating upload na videos. Maraming salamat guys. Keep safe and God bless. Abang na sa iba nating upload na videos. Love you all. Peace out.